Ayaw niya sanang maniwala sa sinabi ni Siren. Pero kinabukasan nung magbiyahe sila, ay nagdalamhati siya matapos matantong sa sementeryo nga sila nagpunta. Hindi siya makakibo kahit pa nasa kandungan niya si Gavin. Nauna na ngang bumaba ng sasakyan ng kambal, pero siya ay parang hindi niya kayang ihakbang ang mga paa. I'm here. If this is too much, share with me your burden. Mariin itong pinisil ang kanyang kamay bago inalis ang suot niyang seatbelt. Bumaba ito't umikot para pagbuksan siya. Agad pa nitong binuhat si Gavin. Kaya mo ba? Nag-aalalang tanong nito. Mabigat siyang huminga. Nangilid ang mga luha niya. Ewan ba niya pero ang bigat sa pakaramdam na hindi niya nakita ang mga ito. Siguro ay noon alam na niyang patay ng mga ito. Pero ngayon nawala ang mga alaala niya tila na nariwa. Ang sakit na wala na siyang pamilya. We can go back home if you're still not ready. Pumikit siya ng mariin. Hindi pwedeng hindi niya makita. Hindi rin siya matatahimik kapag hindi niya tumuloy ngayon. Kaya ko. Pagmulat ng mga mata niya ay nag-aalalang mukha ni Lyndon ang nasa lubog niya. Pilit siyang ngumiti, ngunit nanginig lang ang mga labi niya. Shit, you're not okay. Napayuko siya doon na tila gusto na lang gumawa. Sino bang magiging okay kapag nalaman mong wala ka ng pamilya? Shit, Dada! Namilog ang mga mata niya sa narinig mula kay Gavin. Kita niya na tulala rito si Lyndon. Mabilis pa sa 4:00 siyang bumaba at hinarap si Gavin na nakangiti sa kanya. That's bad baby, sermon niya rito. Maingat na pala dapat ako magsalita. Bulong ni Lyndon. I'm sorry, this is new to me. I wasn't there when Sander and Siren were still young. Nahiyang bigkas nito. Nabawasan biglang lungkot niya at gusto na lang itong tawanan. Hindi bagay ang mahiya dito, lalo patigasin ang itsura. Bakit wala ka noon? Well, you ran away and hid them from me. Sumama ka kay Blake. I searched the whole the country, but I found no trace of you. Mali siyang ngumisi. Favorite pala natin ang hide and seek. Kinagat nitong ibabang labit imbis na sumagot ay hinalikan nitong sintido niya. Umikot ang matipuno nitong braso sa kanyang bewang at niyakag siyang maglakad na patungo sa puntod ng mga magulang niya. Crying is free, my love. Masuyong bulong nito, hindi niya alam kung saan siya mas iiyak. Sa pagpapalakas na loob nito sa pagtawag nitong my love. Mommy, here! Kumaway-kaway si Siren. Naroon na ito kaharap yata ng 3 puntod. Sa katabi nito si Sander na nilapagandala nilang mga bulaklak sa bawat puntod. Huminga siya ng malalim matapos maramdaman ng pamimigat ng dibdib niya. Napansin niya tayo ni Lyndon dahil pinisil itong bewang niya. If you're not comfortable letting our kids see you crying, I can divert their attention. Alok ni Lyndon. Umiling siya rito. I'm fine. 3 na nga anak ko. Iiyak pa ba ako? Tinas niya kunwari ang kilay pero ang totoo ay naiiyak na talaga siya. Really? Parang kakaiyak mo pa lang nung isang araw ah. Oh shut up Ocampo. Inirapan niya ito at nauna na maglakad. Narinig niya pa nga itong mahinang tumawa. Mommy, I didn't meet them personally. But I know Tita Isabel, she's pretty but she is bad. Kwento ni Siren na humina pang boses sa dulo. Umawang ang mga labi niya doon, hindi alam ang sasabihin sa anak. Tingin niya hindi ito nagbibiro dahil nang basahin niya sa isa-isa mga pangalan sa punto de literal na papikit siya nang marinat na pahawak sa sentido niya. Are you okay? Si Lyndon na nakaalalay sa kanya. Hindi siya makasagot at napasinghap lang noong kusang rumagasa ang mga alaala sa isip niya. Kitang-kita niya sariling umiiyak habang kaharap ang bangkay ng pamilya niya. Mula doon ay nakasunod-sunod ng mga alaala niya. Hindi siya makapaniwala ang lahat ng iyon na bumabalik ng dahil lang sa pagpunta niya sa sementeryo. Pati kung paanong buhay muli ang ate niya ay naroon. Bigla lang siyang napamulat matapos maalalang baril na hawak ng ate niya. Tell me, are you alright? Ani Lyndon, hinarap pa siya. Natulala siya sa kawalan. Unti-unti bumagsak ang mga luha niya. Ganun bang nangyari sa pamilya niya? Naguguluhan pa siya kung paano humantong sa nabuhay ang ate niya pero tila ayaw na niyang balikan dahil pakaramdam niya yung lahat ng yun ay masasamang alaala. Muntik na siyang matumba kung hindi lang nasa lumuli ni Lyndon ang bewang niya. Sunod-sunod itong napamura. It's really a bad idea to go here without your memories. Naalala ko na, nangihinang bigkas niya. What? Litong tanong nito. What have you remembered? Mommy? Singit ni Sander na hawak ang kamay niya. Napahikbi siya bigla. Ang mga anak niya lang yata at si Lyndon ang magandang nangyari sa buhay niya. Shh! Cry it all out. It's okay. I'm here. The past is past, my love. We cannot turn back time and change what happened. But remember that I am accepting you wholeheartedly.
Paulit-ulit na bulong sa kanya ni Lyndon. Hindi siya nakalma kaagad, nanginginig ang mga kamay niya. Kung sigurong dating bet ay nakayanan lahat yon, siya naman ay hindi. Umpo sila sa damuhan. Nagulat pa siya sa inabot na bote ng tubig ni Sanders sa kanya. Kinuha niya yon at nagpasalamat sa anak. Mommy, is it that bad that it made you cry? Si Siren, napanunok siya at pilit na ngumiti sa anak. I want to start over again, but I still want my past. Mahina niyang sagot. Nanahimik mga to, si Lyndon pinisil-pisil pa muli ang kamay niya. Pagsulyap niya rito yung mukhang malalim ang iniisip nito. Kahit sinabi niya magsimula muli, tingin niya hindi niya kayang gawin yon. Kung hindi niya babalikan ang ilang nakaraan niya. Gusto niyang bumalik sa dating siya kahit paano. Yung bet na hindi sa resort lumaki. Huminga siya ng malalim, ang sabi ni Lolo Alfredo. Magkaaway ang kumpanya natin dati. Shh, we're good now. Don't think about that. I can manage both companies as well. I don't want you to get tired. Just being in the house with the kids. Mas gusto ko umuwi lalo na kung ikaw ang dadatnan ko sa bahay. Ngumitit at minasahing kamay niya. That's cool, mommy. Marami na tayong oras para magbonding, nakangiting sang-ayon ni Siren. Kaya lang ibang gusto niya, tingin niya mababaliw siya kung nasa loob lang siya ng bahay at naalalang nakaraan. Gusto niya ng maraming gawain, tipong hindi niya maalalang nakaraan. Napangiti siya ng mapait. Parang kahapon, pinipilit niyang isipin lahat ng nakaraan pero ngayon, nag-iba ng ihip ng hangin. Gusto niya nang balikan ang mga masasayang alaala at hindi ang masasama. Hinuli niya mga tingin ni Lyndon at buo ng loob niya sa gusto niyang gawin. Lyndon, I want to manage our company again. Gusto kong bumalik sa pagtatrabaho ulit, ayoko sa bahay lang. Mas lalo tong natahimik, umiting pang panga nito. Hindi nga ito kumibo kahit nung makauwi sila. Binigyan ito kagad kay Manang Lisa si Gavin. Haba ang kambal dumiretso sa swimming pool at magsaswimming yata. Siya naman ikibit balikat na naghalughog sa walk-in closet. Naghanap na pang office attire na pwede niyang isuot bukas. I didn't agree with you. Malamig na bunga ni Lyndon nung sumunod ito sa kanya sa walk-in closet. Bakit hindi? Dati ko naman ginagawa yon. Baliwala niya sagot bago hinarap ang napili niyang crop top blouse. Bilang panloob sa blazer na hawak na niya. And you're gonna wear that? Inis na tanong nito. Kumurap siya. Ano bang mali dito? I won't allow it. Gigil pa nitong kinuhang mga hawak niya na kinanganga niya. Lyndon, sinama niya ito ng tingin ngunit nagsalubong ang kilay nito. Hindi siya nakaiwas nung umikot ang mga braso nito sa bewang niya tiyan. Choose office or me. Gigil ngunit pausang boses nito, ngising-ngisi si Beth. Matapos bumaba sa sakyan ni Lyndon, mas lalo pa siyang napangiti. Matapos tumingal at matanaw ang mataas na building na dati sa kanila. Tss, you're happy to be back at work? Sana pala hindi na lang bumalik ang sarkastikong sabit ng alaala mo. Mga ni Lyndon, matapos nitong tumabi sa kanya, napalabi siya. Nagtatampo pa rin ito sa kanya, mas pinili niya kasing pumasok sa opisina kaysa dito. Araw-araw naman yata itong makakasama kaya ayos lang sa kanya. Yun nga lang nagtatampo ito na sobra. Nasa kabilang opisina ka lang naman, pag-ararason niya. Madilim siya nitong tinignan. Ngingiti-ngiti na sana siya ulit pero bigla na lang siyang iniwan doon. Umismid siya pero hinabol pa rin ito. Agad niyang kinawit ang kamay sa braso nito at mabilis na hinalikan sa pisngi. Huwag ka nang magtampo, tanda mo na para magtampo. What the heck? Gulat na tanong nito. Mahina siyang tumawa. Joke lang. Sa'yo pa rin naman ako uuwi. Kinindutan niya ito pero umiwas ng tingin. Hindi naman nakatakas sa kanyang pag-angat ng gilid ng labi nito. Ay sus, kinilig. Tagiliran nito. Sinundot niya pa. Stop that, Beth. Beth, taas kilay niyang tanong. Tss, fine baby. Sumimangot siya at binitawan ito. Napilitan ka lang. Hindi gaya ng dati ang tawag mo. Siguro ayaw mo naman ako dito. Napatigil siya sa pagsasalita at napahawak sa braso nito nung mabilis itong dumukwang at halikan ng labi niya. Napakurap siya at awang pang mga labi niya nung humiwalay ito. There, you should be quiet. And since you insist on being here, you might as well be ready. Attend other meetings as my representative, imporma nito. Ha? Meeting agad? Gaano karami? 20 people for the whole day. Ngumisi ito habang niyayakag siya papasok sa elevator. 20? Ang dami! Gusto mo ko mapagod? Litanya niya na mewang pa siya ngunit nakangisi lang ito. Well, I have a lot of ideas on how to get you tired. That you will surely enjoy. But yeah, you choose this place. Work until you get tired. Bulong ito na kinalaki ng mga mata niya. Lyndon, nagtitipi niyang tawag sa pangalan nito. Next time, always choose me. Paalala pa nito bago maunang lumabas sa elevator. Naniningkit ang mga mata niya at naiinis na lumabas sa elevator.
Nakapasok na sa opisina si Lyndon, balak niya nang sumunod ngunit tinawag siya ni Marie. Ma'am Beth, welcome back! Napaharap siya rito at halos magulat sa mahigpit nitong yakap. Nice to see you here, Marie. Buti natiis mo yung amo mo. Tukoy niya kay Lyndon. Humagikikit at humiwalay sa kanya. Hala, LQ kagad kayo ngayong first day mo? Usisa nito. Napasimangot siyang muli matapos maalalang 20 meeting na pinapaasikaso sa kanya ni Lyndon. Huminga siya ng malalim at umiling dito. Hindi, marami lang akong meeting ngayon. Hawak mo bang schedule ko? Tumalima ito at tinignan sa tablet ang schedule niya. Lumapit siya at nakisilip doon. Bumagsak ang balikat niya matapos matantong hindi nga nagbibiro si Lyndon na 20 meeting yon. Ayaw niya ba ako magpahinga? Ang dami niyan, reklamo niya. Ngumiwi si Marie sa kanya. Importante po lahat yan, ma'am. Hindi pwedeng bawasan. Malakas din tanong para naman marinig ni Lyndon. Umiling si Marie kaya't lalong bumagsak ang mga balikat niya. Sumusuko siyang sumilip muli sa tablet. Fine, mag-aayos lang ako ulit bago puntahan niya si Mr. Marquez. Aniya bago nagmarcha papasok sa kabilang opisina. Sa inis niya hindi natuloy siya makapag-moment ngayong nakabalik na siya sa dati niyang opisina. Inayos niya lang ang mesa at ilang gamit doon. Pagkaraan ay kinuha ang lipstick niya para sana maglagay muli. Ngunit bumukas ang pinto, nabitin sa erang kamay niya at tinasa ng kilay si Lyndon. Check your schedule again. I remove some of the meetings. Malamig nitong imporma bago muling lumabas. Napakunot ang noon niya, agad siyang sinarang lipstick para makalabas siya. Lumapit siya kagad kay Marie na kagad binigay sa kanyang tablet. Napakarap siya matapos makita ang 5 meeting na lang yon at halos pangalan ng babae. Huwag mo sabihing inalis niya lahat na lalaking dapat ika-meeting niya. Nagsiselos po yata si Sir, tukso ni Marie. Hindi siya nakasagot dito matapos bumukas ang opisina ni Lyndon. Nagsalubong ang paningin nila pero kumunot ang noon nito. Halatang nagtatampo pa rin. Make sure you will go home early today. Bulong na paalala nito bago dumiretso sa elevator. Napaawang ang mga labi niya. Bakit parang hindi niya gugustuhin umuwi ng maaga? Napalunok siya at imbis na magsayang ng oras, binasa niyang ilang folder na binigay sa kanya ni Marie para sa meeting niya. Doon niya halos ginugol ang buong araw at maging sa pag-attend mismo ng mga meeting. Mabuting at naging maayos lahat pero ang iba ay titignan niya pang mabuti bago i-approve ang business proposal. Kaya pa ba ma'am? Nag-aalalang tanong ni Marie. Matapos makitang daig pa niya ang bruha sa pagod. Pilit siyang tumango pero napaupo sa upuan sa harap ng mesa nito. Nakakaapat pa lang ako, Marie. Paano pa kaya kung 20 ngayon? Malamang hihimatayin na ako. Hingal niyang kwento. Napatawa ito ng mahina. Kasi naman dapat mas pinili mo na lang sa bahay, Ma'am Beth. Yung tipong hihintayin mo si Sir, imamasahe sa gabi tapos... Jeez, stop right there. Alam ko may bed life ka kay Blake pero please, huwag na nating pag-usapan ng ganyan. Namilog ang mga mata nito at namulang mga pisngi. Napangisi siya dahil doon. Ma'am Beth naman, quiet ka lang. Hysteria pa nito. Natatawa siya na pailing pero noong maramdaman ang pag-vibrate ng phone niya kagad niyang kinuha yun sa bag. Si Lindo lang naman ang may alam ng numero niya at numero lang nitong nakasave sa phone niya. What time will you be home? I will cook dinner for you. Masuyong tanong nito, iba sa kanina, napangiti tuloy siya at kinilig. Yun nga lang na walang saya niya matapos maalalang may isa pa siyang meeting. May isa pa akong meeting, dismayado niya sagot, sandali itong natahimik sa kabilang linya. I should have double-checked the time of those meetings. Napalabi siya at napabuga ng hangin. Parang gusto na tuloy niyang kagad umuwi at hindi na-attendan ng meeting, pero sayang naman ng kliyente. Okay lang, agad naman sigurong matatapos. I will call you right away once it is done. Pinasiglan niyang boses kahit pa nalulungkot siya na hindi maagang makakauwi. Alright, I will wait for you. Take care my love. Nakagat niyang ibabang labi. I will. Agad niyang pinatay ang tawag at gustong sumigaw sa kilig. Pero nauna pa siyang hampasin ni Marie dahil sa kilig. Ay, nakakalunod ba sa saya, Ma'am Beth? Biro nito, kunwari niya lang yun. At inirapan bago kagad na nagpaalam para sa huling meeting niya. Mabuti na lang at sa restaurant yon. Makakain siya pero hindi siya makakapagpabusog. Lalo pat nagluto si Lyndon, hinanda niyang ngiti sa babaeng ka-meeting. Medyo kinakabahan siya matapos makitang halos kasing edad niya ito at sopistikada pa. Bagay na bagay ang maliit nitong buhok na tila bagupit panlalaki. Medyo nahiya tuloy siya at napaayos sa buhok niya. Tumikim siya upang kuhanin ang atensyon nito. Nagangat ito ng tingin mula sa cellphone. Nangunot ang noo sa kanya ngunit biglang namilog ang mga mata. Good evening, Miss Morales. I am Bethany Del Rio, representative of Mr. Lyndon Ocampo.
Hinabot niya ang palad para sa shake, pero ngunit nanatili itong nakatitig sa kanya. Bethany Del Rio, aren't you the mother of his twins? Nalilitong tanong nito. Gumiti siya rito at tumango. Nagtiis siya kahit pa nangangalay ng kamay niyang nakaabot dahil hindi pa rin ito tinatanggap ang palad niya. Buhay ka! Akala ko pa naman patay ka na. Dismayadong bigas nito. Siya naman ang nagsalubong ang kilay. What is that supposed to mean, Miss Morales? Humalokip-kipit at mukhang wala talagang balak na tanggapin ang palad niya. Well, all I thought was that you were dead. Nakakadismaya, akala ko pa naman may chance na ako kay Lyndon. Bakit hindi ka na lang namatay? Napipirmi mga labi ni Beth at naniningkit ang mga mata sa babaeng kaharap. Kanina pa nito sinasabi na nag-set lang ito ng meeting para kay Lyndon. So, you're disappointed that I am the one in front of you? Hindi niya maiwasang maging mataray, lalo pat naiinis siya. Isn't it obvious? I didn't dress up for you. Nagpaganda ako para kay Lyndon. Umirap ito. Tinawag din ng waiter at nagbigay ng order. Then I should leave. Mas gusto pa nga niya umuwi kaysa samahan to sa mesa. Kaya lang hindi naman siya nito pinapaalis. Bakit pa? Sayang naman ang pinareserve ko rito kung hindi tayo kakain. Wala naman ako magagawa kung buhay ka pa talaga. Hindi naman kita pwedeng sakalin at baka makulong pa ako. Tsk. Napanganga siya sa sinabi nito. Kanina pa siya nabibigla dito. Gusto talaga nito na patay na lang siya. Eat! Baka isumbong mo ko kay Lyndon at sabihin hindi kita pinakain. Sigunda muli nito at nilapit pa sa kanyang steak. Mahina siyang sumingap at hindi na makapaniwalang tinignan. Talaga namang isusumbong niya ito, pero hindi dahil sa hindi pagpapakain sa kanya, pumikit siya ng mariin upang kalmahin ang sarili. Mahirap na't baka mapaaway siya. Tinatak niya sa isip na kliyente at hindi dapat patulan. Saan lupalop ka ba galing? Dapat doon ka na lang kasi. Bulong-bulong pa nito. Napamulat siya dahil doon at napataas ng kilay. Shouldn't I be the one asking you that? Saan ka ba galing at sobrang naman yata ang pagkakagusto mo kay Lyndon? Ngumisit at marahang sinubong steak mula sa tinidor. Mabagal pa itong ngumuya na lalo nagpairita sa kanya. You are wasting my time, Miss Morales. Pag-usapan na lang natin ang business proposal mo para matapos na tayo. I don't have a business proposal with me. Wedding proposal kay Lyndon ang meron ako. Sabi ko naman sa'yo, gusto ko siya. Walang takot na pag-amin nito. Mariin niya itong tinitigan. Inuubos talaga nitong pasensya niya. Hinawakan niyang kutsilyong panghiwa sa steak. Dumiin doon ang kamay niya. Baka pag nawalan siya ng pasensya, siya pang makulong. By the way, is he good in bed? Like, are you screaming at the top of your lungs when his thing is going on inside you? Humagikikpait at may papikit-pikit na tila, iniisip ang itsura ni Lyndon kapag sa kama. Malakas niyang binagsak sa mesang kutsilyong kinagulat nito. Kailangan niyang gawin iyon dahil baka makagawa siya ng masama. Galit ka? Inosenteng tanong nito. Sino bang hindi magagalit kung pinapanta siya ng ibang asawa ko? Mahinang sigaw niya rito. Umirap itong mulit baliwalang bumalik sa pagkain ng steak. Girl, 2 years kang nawala. Malamang na tumikim din niya ng iba. Tingin mo sa mga lalaki, santong hihintayin ka? Believe me, hindi nalamig ang gabi niyan. Napatigil siya doon, bumalik sa alaala niya mga nangyari sa resort. Bumigat biglang damdamin niya, paano pala kung ibang babae siya? Paano kung hindi naman talaga siya si Beth? Ibig sabihin nahulog nga sa iba si Lyndon. Swerte ba na siya rin ng babae na yon? He's not like that. You're not sure about that, dear? Everyone thought you were dead already. Of course, he will look for another woman who will take care of his children and warm his bed every night. Ngumisito na tila ba tama to? Muli siyang natameme dahil gano'n naman talagang ginawa ni Lyndon. Pinagpanggap pa siya nito bilang mga mama ng kambal. I am telling you now, I'm not the only girl who is after your lover. Sino bang hindi gugustuhin na maging asawa siya? Dinig ko nga pati pinsan mong si Cindy gusto siya. Pagpapatuloy nito, nakuha nun ng atensyon niya, tumagundong ang puso niya at nahirapang huminga. What do you mean? Malamig niyang tanong dito, ngumisit ang muli. Cindy likes Lyndon, malamang na naghihintay lang yun ng pagkakataon para makalapit kagaya ko. If I were you, hindi ko lalayo ng asawa ko, hindi rin ako kukurap para mabantayan siya. Nagsalubong ang mga kilay niya, kumuyom din ang kamay niya. Paano pala kung talagang patay na siya, malamang nagagamitin niya ni Cindy para makalapit kay Lyndon. Kahit ayaw niyang paniwalaan, ay kilala niya si Cindy. Naagaw nga nito si Malcolm na asawa niya. Si Lyndon pa kaya na hindi pa niya ganap na asawa? Scared now? Huwag kang mag-alala, kung mahal ka ni Lyndon, hindi niya papatulan ng pinsan mo. Matiim na itong tiningnan. Hindi ako takot.
Hindi siya magsasayang ng 2 taon para hanapin ako kung hindi niya ako mahal. Tipid tong ngumiti dahil sa sinabi niya. Dear, daig na malandi ang babaeng mahal lang. Umawang ang mga labi niya dahil doon. May punto naman ito lalo pat nangyari yun sa kanya. Natalo siya ni Cindy pagdating kay Malcolm. Gigil siyang napapikit, muling bumalik ang mga insecurities niya at nangangamba siyang mangyari ulit yon. Kung hindi pa humalakak si Miss Morales, hindi pa siya magmumulat ng mga mata. What about a drink? Tingin ko'y matagal ka na rin hindi nagbabar. Tumayot at kinuha ang sariling bag. Naguguluhan pa siya pero hinila siya nito patayo. Let's party! Mukhang hindi ka pa nila binigyan ng welcome back party. Pangaasar nito. Inirapan niya ito tinanggal ang kamay nitong nakaangkla sa braso niya. Nalungkot ito at nadismaya. Ayaw mo uminom? Libre ko naman. Huminga siya ng malalim. Fine, let's go to the bar. Humiyaw ito habang siya'y napangisi lang ng tipid. Ayaw niya umuwi muna at baka mag-away lang sila ni Lyndon. Isa pa gusto niya uminom upang makalimutan ng mga sinabi ni Miss Morales. Ilang minuto pa'y nasa bar na sila, tahimik siyang sumisimsim ng tequila sa harap ng bar counter habang ang kasama niya may kausap na lalaki. Well, she's single. She just came from a breakup. But she's willing to, get to know someone even just for a night. Dinig niyang kwento nito sa lalaking kausap. Nangunot ang noo niya at hindi alam kung sinong tinutukoy nito. Out of curiosity, simple siyang napatingin sa kausap nito ngunit sandali siyang napatigil matapos mapagtantong nakatitig sa kanyang lalaki. Kuminang ang itim nitong mga mata matapos masinaga ng ilaw. Pagkaraan ay bigla itong ngumiti sa kanya na akala may endorser ng toothpaste. She's pretty if she is for a one night stand. Why not? Bigas nito habang hindi nalis ang tingin sa kanya kaya't siya nang nag-iwas ng tingin. Akmang tatayo siya at magpapaalam na kay Miss Morales. Ngunit kinawit ng babaeng braso sa braso niya. Dear, may welcome gift ako sa'yo. Bulong ito sabay hagikik. Napingiwi siya matapos masamyang amoy ng alak sa bibig nito. Mukhang marami na itong nainom. Uuwi na ako. Namilog ang mga mata niya nang nilagay nitong hintuturos tapat ang bibig niya. Shh! I found a good guy that will make you scream tonight.